Yo, what's up ulit sa inyo mga ka-travelers? Ayan, salamat muli sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay sa ating mga paglalakbay kahit man sa mga malapit, sa ating mga ginagawa, activities natin. Siyempre, sa pasalamatan ko po kayo ng marami. At ngayon mga ka-travelers, ito po si chariot natin ay mahigit na po isang taon. So nag 1 year po siya noong December 9, 2023 kasi kinuha po natin to ng December 9, 2022. So nakaisang taon na po siya. So yung unang naging review natin, pagkagaling po natin ng Mindanao nung umikot tayo, na naipakita ko po sa inyo, nandyan po yung review natin. Panoorin nyo lang po sa hindi pa nakakapanood kung kumusta yung naging performance niya sa pag-ikot. So ngayon, ang pag-usapan naman natin ay yung mga naging pagbabago dito kay Chariot. Ano yung mga naidagdag na natin at may mga nagalaw na ba tayo sa kanyang makina. So una mga ka-travelers ay punta tayo doon sa kanyang performance sa loob po ng isang taon. So simula po nung nag-ikot tayo sa Mindanao at nakauwi po tayo dito, ay wala pa po ulit tayong nagagalaw sa makina po ni Chariot. At wala pa rin po tayong nararamdaman na anumang mga pagbabago o masabi natin na mga kailangan kalikutin. At simula po nung mapalitan siya ng clutch, hindi ko maalala tawag doon, clutch housing, pati yung pinion gear niya, ay mas umokay po talaga siya tumakbo lalo na sa patag, lalo na kung naglo-long distance tayo. Siyempre doon sa ating mga ka-travelers na mga nagtatanong sa performance si Chariot kung gaano siya kabilis, yung top speed niya. So meron po ulit tayong ibabanggitin natin dito, dalawa po yung dito. Kapag ka po stock, ibig sabihin pagkakuha nyo sa kasa, gagamitin nyo na. Sabi nung iba, napapapalo nila ng 90. Pero sa akin po mga ka-travelers, simula nung kunin ko po si Chariot na yung stock pa yung makina niya, ay hindi ko po siya pinapapalo ng ganun. Pinakamabilis ko siya napapalo nun ay 70. Sa kadahilanan na ayaw ko po kasi yung makina ay masyadong umuugong. Kasi nga po makakasira din yon. So yung talagang tamang takbo niya na sakto lang sa kanyang makina ay 60. Yan po yung niya, top speed na masasabi ko, na relax siya, na kahit tumakbo ka ng malayo sa takbong 60 ay okay na okay yun. So ibig sabihin, hindi mo kailangan na magpahinga kasi masyadong birit si makina. So kapag lumampas pa doon ay masyado na po yung overspeed, over revolution, yung tinatawag po nila na overdrive. So nung palitin po natin ng clutch si Chariot, yun po, yung takbong 60 niya, relax na po yun. So kung gusto mong biritin, pwede mo pa siyang biritin kahit 70, 80, depende sa karga. So yung mga nakapanood po dun sa ating mga naunang mga video, yung mga hindi pa po nakapanood, tingnan na lang po ninyo sa ating mga videos file dyan po, yung tungkol po yung mga biyahe po natin, Mindanao, yung Mindanao to Negros, dyan po, meron po dyang naka-thumbnail na yung 80 kph, nagana pa po kasi dati yung natin, yung itong kanyang speedometer. Kaya naputol po kasi, kaya hindi na siya gumagana. So, yun po yung magiging performance niya. Pwede po siyang tumakbo kahit na hanggang 90, depende sa iyong kakayahan at depende sa karga. Kapag ka-loaded po kayo, siyempre kagaya namin, loaded po kami kapag lagit naglo-long distance. So, kababaan po namin ay 6 na pasahero. Tapos plus mga gamit po yun. Siyempre, malayuan kami. Hindi po kasi pareho yung takbo ng malayo at saka yung halimbawa, dyan lang sa barangay nyo, kahit kargahan mo yan ng gabundok, ay okay lang yon kasi mabagal lang naman yung takbo mo yan, hindi mo naman bababa dyan. Pero yung takbo po namin, iba po yun kasi tumatakbo po kami ng hundreds of kilometers sa aming mga nagiging travel. At ito na lang pong aming lugar, San Francisco, Quezon at saka dito sa Tayabas, ito po ay nasa mahigit kumulang 170 kilometers. So hindi po yun basta natakbuhin, may mga bundok po yan na dinadaanan. At lagi po nating pinupuntahan yan. Minsan kargado tayo, may mga passenger tayo siyam. So
Kapag patag, kaya pa rin po siya ng kahit mga hanggang 70, yung pantay po siya. Kaya pa rin naman siya. So, yun po yung magiging performance man. So, kung hindi ka po naman masyadong puno, hanggang 3-4 lang talaga yung passenger mo, pang 5 ka, or ikaw yung pang 4, ay, kahit po harutin nyo yan. Kayang-kaya po yan. Walang problema yan. Kayo na lang ang bahala sa take your own risk na lang po. Pero masasabi ko, kaya na po niyan pumalo sa gusto nyong speed na hindi na kayo masyado pong mabibitin. Ayan. So, wala pa po tayong nababago at doon po sa kanyang sa ilalim, ano po, yung sa may differential gear, wala pa naman po tayong nararamdaman. Sa mga high and low niya po, wala pa naman po tayong nararamdaman. At sa kanyang yung indicator po dito sa first gear, second gear, third gear, fourth gear, hanggang fifth gear, okay po, gumagana pa po lahat yung ilaw niya. Ayan. At meron lang tayong mga idadagdag. Siguro, pagdating ng in-order natin sa Shopee, umorder po tayo ng headlight na 5x7 yung inches yung sukat. LED po yun na may high and low din. So, titingnan natin pagdating kung maganda ba. Papakita natin. Tsaka bumili din po tayo ng bagong wiper, yung pang e-bike, kasi madami nagsasabi na mas maganda po yun at mas matibay kasi dito sa gamit nating wiper, kasi madali po itong masira at ayun, nasumpong-sumpong. So, sa atin po naging takbo, kung ilang kilometro na po ito, hindi ko na po alam, pero nung tumigil po yung speed meter nito, ay meron siyang naka-record dito na 12,273. So, siguro mga 3 months ago, 2 to 3 months ago, ayun, dami na rin po natin natakbuhan, kaya siguro tansya ko dito, baka umabot na po tayo ng mga 17,000 pag ganon, sa layo po lagi ng, or 15,000 mga ganon, yung natakbo natin, no? Baka hindi lang sa layo at lagi nating gamit po si Chariot. At saka advice ko lang po mga ka-travelers, doon po sa mga kumukuha ng Chariot, ay dapat alam nyo po yung talagang purpose ng paggagamitan nyo. Halimbawa, kung panghanap buhay, pangkargahan, ay panatilihin nyo yung stock na makina, no? Dahil yan po yung pangkargahan talaga. Tapos yung ating mulye, yan, may madami naman pong nagtuturo, no, tungkol sa mulye, at meron din po tayo dyan. Kung hindi naman po kayo talagang laging palobo kung magkarga at pasahero nyo ay pang passengers lang, ayun, sundan nyo po yung aking tinuro at baka sakali po na makatulong sa inyo sa inyong comfortability ng mga Chariot. So, kung saan po tayo pwedeng dumaan, wala pong problema. Wag lang kayong dadaan sa expressway, wag lang sa mga may mga toll at saka mga skyway, yan, hindi po tayo pwede. Pero sa mga highway, pwede po tayo kasi tayo po ay ang ating registration ay MC Light, nakalagay po doon, non-conventional light vehicle. So tinanong ko po doon sa LTO, ay pwede daw sa highway ang non-conventional light vehicles. Hindi lang tayo pwede sa mga expressway kasi siyempre maliit pa rin yung makina natin, 175 pa rin tayo, hindi pa rin tayo kasing bilis ng iba, tsaka siyempre iba pa rin po, no. So yun mga ka-travelers, ang ating Chariot. Kaya sa mga nagtatanong dyan, yung mga babiyahe pa galing Mindanao papuntang Luzon, wala po kayong dapat ipag-alala sa mga daan kasi Maharlika Highway po yan, wala namang mga toll gate dyan, wala po dyan ng mga mga expressway. Maynila lang po yung madami restriction, sa Maynila lang, pero sa atin pong mga daan, kahit po yung mga halimbawa kagaya ng Cagayan de Oro, nakadaan na din po tayo dyan, dumaan po tayo sa gitna ng highway, pwede po kasi tayo nga po ay non-conventional light vehicles. Pagka po sinita kayo, halimbawa, bawal ka dyan, highway yan, 3 wheels ka, yun po ay maaring mga municipal ordinance lang po yun, na siguro palibasa sa kanila, tinuturing nila tong tricycle, yung karaniwang ginagamit kasi sa lugar nila na taga doon lang, ayun, pwede natin sila igalang, pero papaliwanag lang natin sa kanila na kami po ay non-conventional light vehicle. Kaya pwede mo po yung ipakita sa kanila yung inyong mga rehistro, dahil pwede po kayo dumaan sa mga main roads ng ating bansa, maliban lang sa mga may toll gate, sa mga skyway at yung talagang mga expressway. Ayan.
So, maraming salamat sa inyo mga ka-travelers at sana subaybayan niyo po kami, samahan niyo po pa rin kami sa aming mga paglalakbay. At siyempre, utay po natin to na gawin na maging van life, no? Na dito na po tayo actually natutulog. Dito tayo natutulog. Kami nung aking asawa at anak, kasya kami dito. So, masarap naman siyang tulugan, lalo na nga at itong mga palibot, kagaya niyan, na ayos na natin, nalagyan natin ng dingding, tapos minasilyahan na natin yung mga kailangang masilyahan, at utay-utay natin hanggang sa talaga makumpleto po siya. Kaya ito, gilid na to, lalagyan pa rin po natin ito ng pinto. At sa ngayon ay hindi ko pa nalalagyan, maaring sa mga susunod na mga araw malagyan na rin po natin ito. Kaya abangan nyo din po kami sa aming mga pupuntahan na para lang kayo. Ano po, pag nakita nyo kami, para lang kayo, gusto nyo po ng mga pagpa-picture o makausap kami. So ayun, at may plano din po kami na magpagawa po ng t-shirt. Sa mga gusto po, pwede po kayong mag-comment kung gusto nyo po ng t-shirt para malaman namin kung okay lang sa inyo na gagawa po tayong t-shirt. At syempre, para makadagdag din po sa ating mga gastusin para sa missionary trip natin at sa mga maintenance po kay Chariot sa ating paglalakbay, dahil ito po ay para sa missionary actually. Ito pong ginagawa namin, itong paglalakbay namin, hindi po yung mga para pang sarili lang, kundi ito po ay mga missionary journey po namin, nagbibisita dalaw-dalaw sa mga brethren sa iba't ibang lugar. So ayan, kaya nagpipili pa po kami ng design na maging magandang design po para sa ating t-shirt or yung long sleeve po para sa mga riders din, ka-riders natin. Kahit saan tayo pumunta ay meron tayong alaala. So ayan, siguro ito ipapakita ko din po sa inyo yung lahat ng mga pagbabago, yung lahat ng mga naidagdag na natin, na nagawa na natin dito kay Chariot. At kapag may nagdagdag pa tayo, i-update lang po din natin.